ayan po, gawa po ako ng banana cake. Bali, pagka malapit na pong bulok yung batag, ang ginagawa kong banana cake. Yan. Ito kasi malapit na itong mabulok. Sayang namang itapon, di ba po? So, pag malapit na pong mabulok, para pong, wag masayang, gawin na pong banana cake. Si Frank, sabi niya, gawa ka naman ng banana cake. Mamayang gabi daw, gusto niyang panoorin habang pinapanood niya yung Vikings. Dimungkog talaga to. Kaya, yan. Tapos mamaya po, gagawa tayo ng, ang tawag dito is, parang, ano pa tawag dito nun? Quiche? Oo. Iba, hindi siya Pizza Hut, hindi, parang tart po siya. Parang tart na salted. 'Di ba sa atin parang yung mga pie. Ito naman parang pie siya pero pang salted. May salt siya 'yon. Vegetable pie, ganon, vegetable pie. Ayan. Ito po nabili ko to, maliit na pang ganyan. Tapos ito maganda kasi yan, binibigyan niya ng air yung yung arena para medyo maganda po yung alsa niya, no? Pero linagay ko na rin po dyan yung yung libure ang tawag dito. Ayan. Teka lang po kasi mahirap pong mag-cameraman habang naghahalo. Mix. Yan, lagyan ko po ng yogurt, no? Para medyo maging creamy yung cake natin. Ayan. Si Frank, mahilig po siya sa banana cake. Ayan. Ayan. Mix. Na po yung bulok na, overripe na banana. Hindi pa po yung bulok. Overripe lang po, ayan. So, wag niyo naman pong hayaang mabulok na inuud na bago niyo gawing banana cake, no? So, pag overripe na po, para wag pong matapon, yan, pwede na pong gawing banana cake. Pwede pong margarine, pwede pong butter. Today po, ginamit ko butter. Pwede rin pong vegetal oil. So, sa cake naman, hindi, kahit basta may oil ka lang, pwede na po yun. Vegetal oil, margarine, butter. So, ako po dati, ginagamit ko din po yung vegetal oil pag nauubusan po ako ng butter tsaka ng margarine. So, ayan. Di naman po, yun. Wala naman pong masyadong maninibago sa lasa niyan. Na po yung oven. So, ayan. Naka-preheat na po yung oven natin. 180. Tapos, yung pan po na gagamitin nyo, lalagyan nyo po ng konting butter, tapos bubusan nyo po ng konting pulbo, harina pala. Ayan. Para po wag dumikit. Yan. Kasi pagka hindi nyo po yan nilagyan ng konting butter, tsaka ng konting harina, magdudurukutan po yan at hindi nyo ma-enjoy ang inyong cake. So, yan po yung astuce. Yung mga nagsisimula pa lang po mag-cake. Pero alam mo yung marami naman po kasing expert ng gumawa ng cake joke. Ayan po. Ayan na po yung cake natin, banana cake. Tapos gagawa po ako ng onion and leek tart. Ayan. Ito naman po yung ito pong dough. Pares lang po ito ng pizza, ng dough ng pizza. Ayan. Tapos, yan po yung ilalagay natin sa top nun. Yung leeks po, kailangan po natin lutuin muna bago, yan, luto na po siya bago nyo ilagay. Hindi mo po pwedeng ilagay na raw yung mga vegetables na ilalagay sa tart. Yan. So, ayan po, gagawin. As lalagyan ko din po, yan. Yan po ang kinaganda pag wala po akong work. So, sige lang, gisa nagang luto ba? Kasi gisa ng gutom ba? Ayan. Yan po ang nangyayari. Pagka wala pong work. Noon pong pag may work ako, syempre. Everyday yun. Syempre, pagdating mo, tigo ka na rin. Hindi ka kapag work. So,
yung mga binibili mo, yung mga ready na pizza, ready na ganyan. So, pagka, syempre, yung ngayong retired na po si Frank, napaprofit namin yung may time kami sa isa't isa, yung ganyan, yung luto-luto, gardening. So, it's really nice na yung may time tayo para sa sarili natin, na hindi ka parating nagra-rush, yung ganon. So, ayan po. Maganda po kung gamitin talaga yung yung fresh na libadura. Pagka meron po kayo sa inyo sa lugar nyo, mas maganda po siyang gamitin. Ayan. Dito po sa tarte au poireau na to, in French, kailangan po natin ng bechamel. Bechamel. So, it's yung white sauce po yun na ginagamit lagi ng mga French. Yun, sa carbonara. Carbonara ba ginagamit? Hindi yata. Hindi ginagamit sa carbonara. So, gagawa po tayo ng bechamel. Ayan. So, ang kailangan lang po niyan is margarine, tapos flour po. Ayan, flour. Tapos, yung flour po dapat medyo lulutuin nyo ng konti, no? Ayan, wala. Yung mga, ayan. So, kainain natin to. Kasi, hawak-hawak ko po yung phone. So, ayan. Dapat ganyan po yung texture niya, no? Ayan. Tapos, pag ganyan na po siya, ayan, maingay. Ayan na. Lalagyan po nyo ng milk. Ayan, milk. Milk po yung ilalagay, hindi water. So, yan na po yung bechamel. Medyo palakasan natin. Tapos, gisa na pong kutaw. Kutaw sa ng kutaw kasi para wala pong buo-buo. Medyo malapot-lapot po yan. Yung po yung ilalagay natin doon sa tart na onions and leeks. Ayan. Paggabi po kasi, usually dito sa France, pag during more on po sila salad, tapos ganyan lang po, isang quiche, isang salad, ganun po. Tapos pag winter, more on soup po sila, more on soup po kami. Yung potage po tawag dito. Pero ako po, mas gusto ko po yung gaya sa atin na soup, yung parang linaga. Yun, mahilig po ako sa linaga. Mas gusto ko po yung linaga kaysa yung gaya sa kanila po na, gaya ng parents ni Frank po, gusto nila yung potage, yung different na vegetables, tas inaano nila yan, pinupure nila, no? Me, I don't like too much. Pero kumakain din po ako noon, but hindi talaga yung, yan, ganyan po yung texture niya, no? Tapos, mamaya po, lalagyan natin yan ng cheese. Yan. Dapat pala, wag masyadong puno yung ganyan lang po, Napadami ko po yung lagay, so medyo, po siya. Yan. Yan po yung ilalagay natin to. Lalagyan natin ng pepper, konting asin. At okay na po yan. Yan, konting asin lang. Tapos, wait po Yung ang tawag dito, no? Yung parang smoke na ham. Wala na po kami. Naubusan po kami. So, nakalimutan ko naman pong bumili. So, nilagyan ko na lang po ng tuna. So, lagi po kaming may tuna na nakakan po. Kasi, minsan ginagamit ko po sa Pizza Hut, sa Ensamada. So, lagi po kaming may ganon. So, ito na po yung bechamel. Yan po yung ilalagay natin dyan. Yan. Dito po, may ready nang nabibili ng ganyan, no? Kasi, syempre, medyo pagka, yung sinasabi ko po, pagka yung nag-work ka, tapos wala kang masyadong time, no? May mga nabibili pong ready na ganyan. Pero hindi ko po yun natatry pa. So, hindi ko po masabi kung masarap siya or something. So, hindi ko pa po yun natatry. Ayan. Ayan po.
So, meron pa natira. So, mamaya po anin ko yan. Tapos wait po yung ating tart poiro. Dito po, ang cheese po sa France, it's emmental, no? Na rape. Yan po yung ilalagay natin dyan. Yan. Alam ko po sa Italy, mahilig sa mocha, sa ibang klaseng ayan. Tapos po kami dalawa ni Frank, mahilig po kami sa anchovy. Pero sila, Osh po hindi, kasi di ba po maano yan, maalat. So, ang ginagawa ko po, yung part po ng kalahati, linalagay ko po siya ng anchovy. Yan. Yan ko po yan nalagay. Dinalang ko nito si sa bahay sa Pampanga, no? Ewan ko lang kung nagamit na ni Manay King Ma'am Insis. O baka nalingwan niya na naman baga. Kasi minsan may mga dinadala kami, ay, dating namin paralso na ba? Joke. So, anyway, I hope na nagamit na nila yon. Pero matagal naman po yung, niya, yung ang tawag nito, date limit niya, no? So, normally, 1 year, 2 years. Pagka maganya namang mga ganito, medyo matatagal, minsan 3 years. So, next year, hopefully, kung makauwi kami, pag hindi niya pa ginamit, pwede pa natin gamitin, di ba? So, ganyan po na. Yan. Sana kumain si Sam kasi alam mo naman. Tapos po, ang ginagawa niya para maging tawag nito. Lalagyan po nyo ng butter na konti. Yan. Para po maging brown. Parang siya dyan, yung mag-brown po yan na maganda. May butter po yan na nilalagay sa mga ganyan-ganyan. Yan. Konti lang. Huwag namang yan. Konti lang. Yan. Yan po. Ayan. Bon appetit! Malapit nang maluto yung banana cake natin. So, ang isusunod po natin yung yung tart natin, no? Ito na po siya. Ang ginawa ko po, dinagdagan ko po ng blue cheese. Mahilig po kasi ako sa blue cheese. Ayan. May blue cheese po siya. Nung konting kwento lang po, nung dumating po ako sa France, nababahuan po ako sa mga cheese nila, no? Pero ngayon po, medyo adik-adik na rin po ako ng konti. Ayan. So, ayan po yung ating blue cheese. Pag nag-melt po kasi siya, meron po siyang something sa ating tart. Ayan. Pero yan po yung mga, gaya sa pizza, sa tart, it's facultative naman po. Kung ano po yung mga gusto nyong gulay, gusto nyo pong ilagay. Pwede po dito zucchini, pwede pong spinach. So, marami pong klaseng pwede pong gawin na tart. Ayan. Lagyan ko po ng chorizo yung kay Sam kasi para naman medyo maiba naman ba. Ayan. Tapos ito na po yung ating banana cake. Malsa po siya. Maganda yung pagkalsa niya. Ayan. So, mamaya, meron pong cake si Frankie Baby. Ayun. Ay, nako. Ayun talaga po ang buhay natin dito. Ayan. Para maligayahan naman ang ating asawang magaling. Sa lahat. Joke. Bali kami po mahilig sa onions. So, ano lang po yan. Mustard, tas konting oil olive po. Ayan. Kung gusto niyo po ng mayonnaise, lalagyan niyo. Pwede rin po yung mayonnaise. Kaya lang, kung gusto niyo po medyo mas healthy ng konti, ayan, mas maganda po yung olive oil. Olive oil, tas konti pong, ako po, parati ko pong ginagamit yung apple cider. Kasi yung apple cider po, marami po, maganda po sa katawan. Kaya, ang ginagamit ko po na vinegar dito sa France is apple cider. Ayan, ubos na nga po. So, lagi po akong may nakareserba. So, ayan po yung
apple cider na binibili ko po. Yung binibili ko lang po yung mark ng Carrefour kasi mas mura-mura po ng konti kaysa yung minsan kasi pag tiningnan nyo yung mga mark, ganun din po yung ano niyan, yung ingredients niyan, apple din. So ba't ka pa bibili na kasi mas mahal kasi lang may kilala yung mark na yon. So the same, pag tiningnan niyo po yung contents niyan, ganun din po yung pagkakagawa niyan. So diba? Po yung tart natin. Ang ganda ng kulay na po. Ayan. So, malamang masasarapan na naman si Frankie nito. Ayan na po yung ating tart. Ayan. Ayan na po yung ating tart. Ayan, yung kay Frank. Tapos ito po yung kay Sam. Si Sam po may ano siya. Auto-equal yung kailangan niya pong mapas yung road signs and everything. So, every Wednesday po, meron po siyang study sa pagda-driving. Ayan. Ayan po. Salad. Okay. Kasi si Frank po may nabentang plancha na lupa. Kabayo ba? Kabayo nung ali dito nakatira dati. Yun, binenta niya yun. 20 euro din daw. So, ayun. Treasure from the garbage. Pero kasi, good quality po yung mga noon, yung kabayo po noon. Ang bigat-bingat nga lang po. Kasi syempre noong, pero very good quality. Ako naman po, may kabayo na rin. So binenta niya na po yun. Ayan.